ACE5, yan. Una munang nabuksan ko ay yung ACE5 mo. Bali, malikabok, linisin ko na lang yan. So, target natin dito ay magdagdag ng transistor, yan. Kada kabilaan, isang pares, kumbaga, dalawang power transistor. Isa para sa PNP at saka sa NPN sa baba. Tapos, fixed bias daw. So, tatanggalin na itong mga trimmer at saka ipipix resistor na lang. Ganon din sa kabila. Yung nasa kabila dito. So magkakalas tayo ng isang module o isang channel para i-fix. Yun ang gagawin dito. Yan, CE5 muna yung kasi yun ang unang nabuksan ko. Dito sa sa ACE5, meron kasi itong tinatawag na stepper. Yan. So yung supply nito ay merong low supply at saka high. So dalawa yan. B plus, BH plus, BH minus, meron namang BL or L. L at saka mapapansin nyo mga boss. Yung bias niya o yung trimmer niya ay isa lang. Kaya isa lang yung ipipix natin dito. Then, yung sinasabi ko na bakante na padadagdagan, iyan, kabilaan. Pinower on ko para ma-check ko na sana, ma-monitor yung biasing. Normal naman 0.3 naman yung bias dito. Kumbaga itong channel na to is very normal. Ang problema lang ito, kasi napansin ko yung pan, palitan na siguro, talagang makunat na. Tapos, yung niya, nagsisignal. At saka napansin ko mabilis uminit dito. Kaya kailangan ma-check yan or ma-secure. Pero dahil ang usapan namin ng may-ari or ni Kuya ay fixed bias lang at saka additional transistor, kailangan muna i-report ko muna sa kanya. Ipaalam ko muna. Ayan. So problema niya, ilaw, protect, nawawala naman yan. Problema, may signal. So hindi siya normal. Tapos yung pan hindi umaandar dito, umaandar yung pan. Ayan. Tapos ang bilis uminit, ibig sabihin mataas yung biasing yan. So kausapin ko siya kung ano nangyari dyan or kung anong papaalam ko muna kasi baka pag pinix bias yung sira andun pa rin. Pending muna yung CE5. Ito ay ilang volts ba supply nito? 68068 ACE3. Yan, isa lang ang may-ari. Ito na kuya yung mo. So dito pares din na transistor. Tapos yung bias niya saka yung DC offset niya kasi dalawa ang trimmer nito. Yan, bias, ito yung sa bias, ito yung sa DC offset. Yan yung ipipix natin dyan, pero i-testing din natin uli katulad nung isa para maano natin kung may trouble o Yan, power. So okay naman, nag-signal naman pareho. Yung ilaw niya, may ilaw naman pareho. Yung pan, umaandar naman. So dito walang problema. Pwede nating i-continue. Sukatan ko na lang yung biasing tapos mag-add na lang ako ng transistor dito. Yun lang ang gagawin. Tapos kunting buga ng hangin para malinis. Yun lang. So dito bukod sa magdadagdag ng transistor para sa mga nagdi-DIY or pero mga boss ingat lang kayo paalala ko sa mga magdi-DIY na maglalagay ng transistor. May experience ako sa isang customer na nag-add siya ng transistor. Tapos nakalimutan niya lagyan ng insulator dito. So mayroon pa po yang mica insulator na tinatawag. Ayan, parang ganito na nakalagay diyan para yung pinaka-expose side doon, yung pinaka-collector niya, yung gitna, hindi magdikit dito sa body. So dahil napanood niya tapos hindi niya napansin na meron pala dapat noon. Ayun, gumaya, nilagay, puk. Sabog yung amplifier, imbis na umokay, lalong nasira. So ganoon na nangyari sa experience ko. Kasi positive naman ng BCC, tapos sa kabila naman ay yung negative na BCC.
So pag parehas walang insulator yan, pinagdikit mo, parang pinag-short mo yung positive negative. So na-experience ko yon. Tinanong ko yung may-ari kung bakit nagkaganon. Sabi niya gusto daw niya dagdagan ng transistor, na panood niya sa vlog na naglagay ng transistor, wala namang problema. Ang problema lang, hindi niya napansin na mayroon pa dapat yang insulator na nilalagay diyan. Tapos saka tinotornilyo. At saka bukod diyan, mayroon pang resistor na idadagdag ka dyan. Kasi kung mag-add ka ng transistor, tapos itong bakante na to, yan, sa kabila mayroon din yan. Ayan, bakante din. Ganon din yon. Tapos hindi mo nilagyan, walang silbi din. Kumbaga useless din yung transistor na kinabit mo. At isa pa, sa mga na-encounter ko sa nag-add ng transistor na inalat-alat or sabihin na natin minalas, okay yung amplifier niya, working, gumagana, walang problema. Dahil sa kagustuhan niyang mapalakas ko, no, or ano, nagdagdag ng transistor. So nagdagdag ng transistor, ang problema naman nun mga boss, tama naman yung kabit. Ang problema naman, peaking transistor o fake na transistor yung naikabit niya. So gumana saglit, mga 30 minutes, biglang huminto yung amplifier niya. So bumigay yung transistor, nag-short, nandamay pa ng ibang pyesa. Kaya sabi ko, safety first talaga pagdating sa pag DIY, lalo na dito. Kasi madali nga lang naman panoorin. Pag pinanood mo, parang simple nga lang talaga naman gawin. Kasi naglagay lang ng transistor, naghinang, okay na, tapos na. So madali lang, kahit yun naman pag DIY ng bias, madali lang din talaga. Pero yung ibang factor kasi na hindi naman na detalye o hindi nabanggit, katulad ng fake na transistor, may chances din talaga na, no? Kaya doble ingat mga boss. So mas maganda magamit ng test valve. At saka ito pala, ako din na nag-repair nito dati. Dati wala akong ganito. So ganito ang ginawa ko. Papalitan ko na rin yan. Resistor. Tsaka mag-add tayo dito. Yan. Ayan na. Dito ang dinagdag natin ay mamaya na yung transistor. Ayan, resistor dito kasi bakante yan. Tapos sa kabila naman ito. Ito yan. Yan pa sa bakante. Ay, ito. Yan. Tapos itong dalawa, ito na yan, pinalitan na natin. Ngayon, para naman sa DC offset, 500 ohms nilagay ko dyan. Tapos dito, 1.8 ba nilagay ko? Mali ata palitan ko to, dapat 1.5 lang. So nadampot ko dito ay 1.8. Dapat 1.5 lang. Ito dapat yung kulay niyan. Brown, green, red. Ang nilagay natin ay ayaw mag-zoom, ayaw focus. Ayan. Brown, gray, red. So palitan muna natin ang 1.5. So habang nililinis ko, ayan, nakita ko yung resistor na yan, mukhang kinalawang na. Need pa pala natin kalasin talaga tong palitan na rin natin yan para iwas problema. Mababa yung upload, mas mababa yung stickers mo. Ito yung pangatlo. Kumbaga yung dalawa nagawa na natin. Tapos kinuha na yung dalawa. Dinala naman tong pangatlo. LX20 naman na Ace. Ayan, LX20. So ito ay na-troubleshoot ko na sa harapan ng customer. Bali, ang history nito, share ko lang. Sa kakilala niya, napansin nangangamoy sunog, tapos nasira. Wala nang balak ipagawa. Kumbaga, wala nang gana ipagawa. Bininta sa kanya, binili niya. Tapos nung inuwi niya, nakita niya yung fuse na putol or open na yung fuse. Bumili siya sa akin ng fuse. Sinubukan niyang paganahin, pumutok ulit yung fuse. Kaya nag-decide siya na kailangan talaga ipagawa. Kasi nagsubok lang siya, baka sakaling fuse lang ang sira, hindi na niya na ipapagawa. Kaya lang ganun. So tinoubleshoot ko, hinang ko tong isang linya, itong black, kasi tinister ko yung emitter collector niya, talagang shorted. Yung sa kabila wala naman. Kaya nung pinower on ko na, so ayos na, ayan o. Nawawala na yung
No, uy, naka-on pa yung protector ng isa. Hindi pa nawawala. So, double check ko pa. Kasi meron pa pala, naka-protect pa rin yung isa. So, hindi ko napansin. Hindi rin namin napansin ni customer yan. Pero nag-switch na, nag-power na. Then, yung relay dito parang hindi rin tumunog. May isa kasing relay para sa startup. Tapos yung dito, hindi rin tumunog. So double check din natin kasi naka-protect dito. So tamang-tama may video para makita din ni customer. So after mapatino nito, papapix na din niya yung mga biasing, yung mga katulad yung mga trimmer. Tapos papadagdagan ng power transistor. So dalawa kada isang channel. Ayan. So ito muna yung may sira muna yung kalasing ko. I-troubleshoot natin. So naglagay na ako doon ng ng bagong fuse kaya napaandar na yan. Okay, so kinalas na natin. Ito nga may sinyalis nga na nasunog. So possible na sira na yung transistor na to. Kaya nagdesisyon ako na kalasin na lang lahat. Tapos testerin. Pati itong mga emitter resistor yan. Yan. Emitter resistor ay kalasin natin. Check din natin. Hindi, kahit testerin lang siguro kasi kakalasin naman natin yung transistor. Bakante na dito yung isang pa. Pwede na matest yan. So madali lang naman yan. So update ko kayo kung ilan yung sira. Kakalasin ko lang isa-isa yan. So ayan, bali na-check natin. Dalawang transistor. Tapos emitter resistor dalawa. Base resistor dalawa. Ito yung initial findings natin ay tatlo kada channel ay okay naman o kada pares ba. So dalawa kada dito, isa din dito yung sira dito sa dulo na part natin nakita yan. Pero i-double check ko pa to sa leak kung may leak. Ito shorted na talaga. Pag tinista nyo, ganito yung niyan. Sample natin. Malaman, makita kung paano naging sira yan. Ayan. So, baliktaran na o pumapalo na yan. Shorted na. Ayun. Tapos itong dalawa naman ay open. Yan, open na. Napalitan ko na rin yan. Open. Tapos itong dalawa, emitter resistor, base resistor, ay sunog na rin. May putok na sa gilid. Ayan o. Yan. Sunog na. Ngayon, double check ko na lang to. O isang repaso pa papag-test. Tapos, magdadagdag tayo ng transistor at saka ito. Dalawa pa nitong emitter resistor. Bali, apat na ganito. Tapos, dalawa pa kasi nakakabit na tayo ng dalawa. Ayan. Ito yung bago. Ito yung dalawa. Tapos dito, maglalagay pa tayo dyan ng dalawa. Itong bakante na to. Pero, check ko muna yung yan. Kakabitan ko muna ng connection. Tapos, check ko muna yung biasing at saka DC out. Kung normal na, saka tayo magkakabit ng transistor. Okay mga boss, balikan ko lang kayo. Kung mga boss, mag-check tayo ng biasing. Kung wala nang problema, tuloy-tuloy na to. Pero kung ma-check natin na abnormal, troubleshooting pa tayo ulit. So, power on na muna. Ayun. Natin dito. Wala. Ay, abnormal pa mga boss yung biasing niya. Wala sa kabila. So may problema pa. Double check pa natin yung mga driver transistor at saka yung ibang para malaman natin kung may sira pa. Kasi dapat ma-reading na point something, 0.3, 0.4. So dahil doon, ibig sabihin yan, may problema pa siya.
So check natin to mga driver transistor tsaka ito mga ano o kaya yung biasing din, yung trimmer niya at saka yung DC offset niya o yung DC trimmer niya para sa DC out. Ito naman para sa bias. Then ito yung power transistor, check natin. Kasi may something off sa kanya. Okay, update ko na lang kayo kung sakali. At saka asa na yung dito. Ito naman yung sa bias transistor. Check din natin yan. Kasi yung isa 0, yung isa nasa 2 volts. Abnormal yung biasing. Mga boso, kaya pala kaya pala hindi na balance yung bias niya. Dito 0, sa kabila mataas, nasa 2 volts. Anong nangyari? Yung trimmer, ito yung trimmer niya, sira na din. So pakita ko sa inyo. Nung pinalitan ko o kaya nung pinix ko na ay naging okay naman na. Yan, ilagay natin. Pasensya na, humahilo ko. Ayan, may mga resistor pa tayo na pinagpuputol. Gawa ng ito ang value niya ay nasa 20 to, nasa 2K. So pag ginamitan mo siya ng tester, ito yung pinakadulo niya. Ayan. 0 reading na siya mga boss. Kaya pala na siya, kaya nabubulol ako, kaya pala siya nasira. So nag-abnormal yung biasing, bumigay. Tapos ito naman yung sa DC offset niya, yung pag-adjust ng DC offset, wala na din. So mga boss, ang kadalasang sira ng mga power amp ngayon, kaya nasisibak yung transistor, hindi lang dahil sa overuse ng may-ari, dahil din sa nagkakaproblema yung bias transistor. Bias transistor yung trimmer para sa bias. So pag nag-open to, ang nangyari dito 0 bias, tapos dito nasa 2 volts ang bias katulad nito. So pinix na natin, okay na. Okay na siya. Nasa 0.3 na. Mamaya na lang pag inassemble natin, papakita ko sa inyo na normal na yung biasing. So ikabit ko muna para i-testing natin. Nga pala, bakit ang dami kong resistor dito by 3? Andito pa sa kabila. Kasi nag-trial and error ako, nag-adjust ako ng ng biasing para makuha natin yung sakto, lalo na dito sa DC offset. Yan, doon sa CE3 na ACE ay 500 ohms ang nilagay natin diyan. Okay. So nung kinabit din natin yung 500 ohms, ang nangyari nasa 100 plus millivolts yung niya. So not normal 'yon. In-adjust natin ng in-adjust. Una, pataas muna, nag 680 tayo. Lalong tumaas. So nagtry tayo ng 470, bumaba. Kaya nagtry tayo ng 180, yun nakuha natin nasa 0.16. So teka lang, natin, ipakita ko sa inyo, i-demo natin, tanggalin muna natin. Para isang testingan na lang din. Ayan, lagay natin dito. Ayan, tanggalin natin kung i-demo lang natin, i-demo natin. So double check din dito sa supply, baka mamaya mali yung kabit, delikado. Ayan. Negative, negative. So chinik ko yung transistor na dalawa, yung driver. Wala naman, hindi naman siya sira. Doon lang talaga sa biasing niya. Ayan. Meron na tayong test, tester na lang. Set natin sa DC. Set tayo. Paano ba?
Ayan, so tingnan nyo na lang yung ano, pa-power on na natin yung ano. Nawala na rin yung protect niya. Ito yung bias niya, 0.320. Yan. Tapos yung ilagay natin to sa ground. Yung DC out naman niya ay 0.010. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung ano, 0.012. Yung pinaka DC niya, DC out or DC offset niya. So saktong-sakto lang din yung ano, biasing natin 0.3, 0.329, kabilaan 0.329. So balancing. So para sa akin very accurate yung pagkagawa natin ngayon ng pagkasit natin. Okay? So dito pwede na tayo maglagay ng transistor. Tapos mag-add na lang tayo, yung may dalawang bakante yan. Yun. So inaabot na tayo ng hapon. So fixed bias, nagdagdag ng transistor, nagdagdag ng resistor. Subukan na natin yun. Kung success yung isang channel. After nito kakalasin ulit natin para malinis natin yung kaha doon sa kabila naman. So power on. Ayun. So pag nawala yung protect, ayun, nawala yung protect. Tapos yung bias pala. Yung bias nito i-check natin. Ito lang. Check up. Tester ko. Nasaan na pa yung tester yan. Okay, yung ilaw okay naman. Yan. So, check natin. 0.328. Goods na. Lipat tayo sa kabila. Fixed bias, dagdag transistor. So, naikabit na natin. Actually, na-testing ko na to. Ayan, oh. Ito yung kabila. Yan. Kabila yan. Ito yun. Yan. Tapos yung kabila naman. Ayan. So ayos na. So ayos na. Paldo na yung may-ari nito. Nagawa na yung amplifier niya. I-chat ko na lang.